natin ang ating pagkakalay. Amen. Sino po yung naniniwala na ang Panginoon yung patuloy na kikilos sa gabi po na ito? Amen. Diba? Hindi hahayaan ng Diyos na uuwi ka na hindi mo na-receive kung ano yung gusto niyang malaman mo sa gabi na ito. Lalo tigit, diba? Yung promise ng Panginoon na kapag inuna mo siya, diba? Everything will follow. Yan, kasi inuna mo yung kingdom ng Panginoon. Kahit pasabihin natin gabi na, yan, marami na yung mga bagay na ano. Pero, salamat sa Panginoon kasi sa mga oras na to, inuna mo siya higit sa lahat. So, sa papapalapakan po natin ang Panginoon. And let us prepare our hearts po sa gabi po na to sa pagpapasiyasan ng ating po mga puso sa harap ng ating po Panginoon. Sabi po sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Naniniwala po kami o Diyos na Ikaw ang Diyos ng maraming pagkakataon. Ikaw ang Diyos na nababatid anuman po, Panginoon, ang aming mga nagawa, anuman ang aming naisip na ramdaman, Lord, na hindi nakapagbigay kaluguran sa inyo, patawarin mo po kami, Panginoon. Sa mga bagay na pinagpapasalamat po namin, Panginoon Diyos, sa mga pangako mo na kahit sa mga panahon hindi kami tapat, Lord, pinapaalala mo na hindi kailanman nawala ang pagiging tapat mo sa aming mga buhay. Ikaw pa rin ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw pa rin ang Diyos na nagbibigay ng panibagong buhay upang kami ay lumakad sa pinangako mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. At sa gabi na ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Na hindi lang namin, Lord, awitin yung awitin na ito na siyasatin mo ang aming mga puso. Kundi, ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, ang hangal ng aming puso, O Diyos, na naway sa pinakaibuturan, Panginoon, ng aming puso, ng aming kaluluwa, Lord. Makita mo, Panginoon, at makatagpo kami, Panginoon Diyos, ng iyong grasya at habag. Siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulo
Tayo po lahat ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat siya'y buhay at makapangyarihan sa lahat. Nakikita niya ang nilalaman ng ating mga puso simula pa ng una, ng ating kaisipan, ng ating buhay, ng ating buong pag-asa. Wala tayong inililihim sa Kanya. Bawat sambitin natin, nalalaman niya. Bawat gawin natin, alam na ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Wala po kami may nilihim sa iyong harapan. Kahit ang aming buhok ay binawag. Tunay na tuloy na kami ay patuloy nagpapakababa sa iyong harapan. Nagpapasama, nagpapalinis. Basagin mo ang mga karumihan ng aming mga puso. Ikaw po ang bumuo nito, Panginoon. Sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa kabila ng mga pagpapala na pinapat mo sa aming Panginoon, nakagagawa
nagbibigay ng panibagong buhay sa bawat isa. Salamat, salamat po, Diyos. Patuloy na maghari ka, Panginoon, sa aming pagsamba. Patuloy na ikaw ang maitaas at madakila sa aming mga buhay. Hallelujah. Sabi po sa aklat ng awit 23 verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Naniniwala po ako na pag-isip pa lang natin kaninang umaga, katabi mo na yung goodness and mercy na binigay sa iyo ng Diyos. Grabe po, no? Hinahabol ka ng katapatan, ng kabutihan, at kahabagan ng Diyos. Grabe. Grabe ka, Panginoon Diyos. At hindi pa natatapos yun, maging pagtulong mo. Ang presensya ng Panginoon na nagbibigay sa iyo ng kasabatan upang pumanatag ang iyong puso magkaroon ng kapayapaan na ako ang bahala na habang natulog ka, nandito ako. Tapat pa rin ako sa iyo na maging ingat sa iyo. Grabe. Your goodness, Lord, and mercy. Talaga namang hinahabol kami, Panginoon. Anumang moment ng buhay namin, Panginoon Diyos. Salamat po sa kahabagan at kabutihan mo, Panginoon. And with that, Lord, we praise your name, Lord. Patuloy ka namin sasambahin.
whole day, what is the first thing you will thank Him for? Yan. Minsan ba naisip natin po? Na kapag na-meet na natin one day ang ating Diyos Ama, ano yung unang-unang ipagpapasalamat natin sa Kanya? Yan. And sino pong nakakuha nito? Yung may nakalagay ko na. Yan, share it to the congregation. Ayan, sininang Julie. And yung isa naman po, pwede po pakiflash. Yung isa naman, what are we most thankful for this 2026? There's so much to thank God for, di ba? Sa dalawang buwan na meron tayo. So, ang pangalawa naman po nakakuha nito ay si, tama ba, sa Ate Rosie? Ito ba yung nakuha ko, te? Ay, ikaw po yan, Nina. Si Ate Rosie yung nauna. Yung share, may nakalagay na share. May nakalagay na share into the congregation. Yung, ito sa'yo, Ate Rosie. Tama ba? Ayan. So, unahin na po natin si Ninang Julie sa Paros. Ayan. Akala ko hindi ako makasalang gabi. Siguro talaga, siyempre, sa bawat araw ng buhay, dapat nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan. Salamat sa Panginoon sa, siyempre pagising pa lang, nandun na yung magpapasalamat ka talaga dahil nagising ka pa. Tulad kanina, yung pagkakaisip ko, na pagbangon ko, napahinga ako, sabi ko, thank you Lord kasi nagising ako. Parang alam ko sa sarili ko na sa pagtulog ko, hindi ko alam kung pinabukasan ba yung nagising pa ako. Talagang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na nagising pa ako. May kalakasan ako. Yan na ipinagkaloob na sa akin. Noong mga nakaraan po kasi may mga gising po ako na talagang sobrang sakit po ng ulo ko, ng bato ko, ng likod ko. Parang talaga sunod-sunod na nangyayari po yun sa akin. Pero kapag umupo na po ako at manalangin, nawawala na po yung nararamdaman ko na yun. Yan. Salamat po sa Panginoon. At yan, isa pa rin po na pinagpapasalamat ko lagi. Parang sabi ko nga, hindi man tapos-tapos yung pagpapasalamat ko sa Panginoon na nagkaroon po ako ng tricycle, nagkaroon po ako ng service. Kasi sa tuwing gagamitin ko po siya, talaga po dito sa ating church, na kuminsan may mga bibilihin po. Talagang nagpapasalamat lang doon sa tricycle dahil sabi ko nga kung wala yan, ang service siguro parang katulad ng dati na lagi akong nauubusan. Nandun talaga yung mamamasakit ko pa, yung mga pa ng tricycle, lalo na pag papunta ko dito sa ating iglesia, napakamahal po ng pamasahe. Pero nung may tricycle na po ako, basta wala namang pakialam sa ano, basta yan, upuan ko na siya at yan, gagamitin ko siya. Nagpapasalamat talaga ako lagi sa Panginoon. At ganun din po pag yung madalang araw, may gawain tayo dito sa church. Minsan, mga pupunta ko dito, mga 3 a.m. o kaya 4. Mahirap po na wala kang sasakyan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi ko nga, meron akong tricycle, meron po akong service. Natutuwa din po ako sa tricycle ko kasi naalala ko lang po nung mismong Sabado. Yan, nagpakarga po ako ng gasolina. Papunta ako doon, nabili po ako ng merienda natin. Tapos, ginamit ko ulit siya nung kinabukasan na nagpunta po ako palengke. Nakakatuwa kasi sabi ko, yung gasolina na kinarga ko, hindi po siya nababawasan. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi parang ilang beses na ako bumalik. Hindi nababawasan yung gasolina ko. Yan. Yan. Salamat sa Panginoon sa service na lagi ko pong nagagamit. Hindi lang po sa sarili, kung hindi po, nagagamit ko rin po siya dito sa church. At kahit pa paano, yan sa mga kapatira,
operasyon po sa kanyang mata. Yan lang po. Maraming salamat sa pag-ingat sa aking buong pamilya na minsan nakakaranas din ng mga sitwasyon pero nandyan pa rin ang katagumpayan ng Panginoon sa aking buong pamilya. Maraming salamat po. Maraming sa akin po na isa sa inyo ng mga kapatid ko dito po sa ating iglesia. Maraming salamat. Unang sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kaligtasan sa pamilya, sa kalakasan, sa pag-isip mo lang po sa mga. At saka po sa, siyempre po sa bahay namin, pasalamat ko. Alam mo, pagmamala ko sa buhay. Pamilya business, salamat sa Panginoon. Ipapala ko sa pastor namin, ginagamit sa Pastor Gabriel, sa pamilya niya. Pagpala ko ama sa salamat sa mga po sa Panginoon. Ako po ay nagpunta po dito sa pamilya DCC. Salamat po sa Panginoon na ginagamit sa aking pastor sa bahay na lang yung pagpala ko salamat din po sa pamilya. Pagpapala ko sa pamilya at pag-iingat. Inow. Pwede po ba tayo sa mga paper po na nakatanggap mo, pwede na natin ito may pagpasalamat sa ating mga and then close po tayo sa prayer. Sige po, let's take that. Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa ating na immeasurable that we can understand sa lahat ng pagkakasala at iba-iba na kapatid. Salamat na sa Diyos na rin kami dito ay nakapagpulong ko. Panginoon, sometimes we're asking bakit, na sometimes we're asking hindi kami karapat-dapat, pero Lord, alam namin na nasa iyo ang kasagutan. Ano mang kakulangan na aming naranasan, ikaw ang aming kasalanan, Panginoon. God, Holy Spirit, salamat sa malaking pagkabay sa aming sa araw-araw. Salamat sa pagtulong sa amin sa paggawa ng decision with your lady. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for the salvation. Salamat for connecting us to Father. Salamat, Panginoon. We declare at inaasam namin, Panginoon, na higit sa lahat ng buhay namin siya maging kasabukan sa lahat ng kapasalamatan na meron kami, Panginoon. Maialay namin ito bilang kapasalamat sa iyo lang. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. This is our prayer. Amen. Po sa ating sa salita ng Panginoon na ating po magsasalusaluhan ngayong gabi, pinamagatan ko po itong layunin ng panalangin. Yan. So, maraming yung iba sa atin, alam na kung ano ba yung purpose, bakit ba tayo nananalangin. Amen po ba doon? Yan. So, sa gabi po ito, sa mga hindi pa nakakaalam, bakit nga ba tayo nananalangin samantalang si God is all-knowing. Diba? Natanong niyo po ba yung sa sarili niyo minsan na si God is all-knowing, bakit yun ang kailangan ko pang manalangin? Bakit kailangan ko pang sabihin sa Kanya kung ano yung kagustuhan ko sapagkat alam naman pala niya lahat, diba? So, ito po, mas maliliwanagan po tayo sa mga salita
Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo na kami po ay muli po makalalapit sa iyo. Patuloy na mabuksan yung aming mga puso at isipan sa iyong mga salita. Patuloy na ikaw ay aming kausap, Panginoon, sa aming pong prayer watch na ito. Patuloy, Lord, ang iyong banal na Espiritu lamang ang siyang maging malayang kumilos sa apat na sulok ng iyong bahay sambahan. At sa gabi ito, Panginoon, patuloy po na mas palalimin pa po ang aming kaalaman kung ano nga ba yung layunin, kung bakit nga po kami nananalangin, kung bakit nga po ba kami meron pang prayer worship sa midweek na ito, Panginoon, ng aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa bawat salita na mamumutawin po sa iyong likod, patuloy na pakabanalin niyo po ang aking mga labi at tanging mga mabubuting bagay lamang, Panginoon, mga salita mo ang siyang ma-absorb ng bawat kapatiran na narito ngayong gabi o ang maging manunood, Panginoon, sa aming pong GCC YouTube, Panginoon. Salamat po, patuloy na kayo po lamang ang siyang maitaas habang kami na yung mga lingkod ay patuloy niyo pong ibinababa at patuloy, Lord, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo habang binabasa po natin yung ating Bible verse na matatagpuan po sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talata 19 hanggang 23. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Go! Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, makakapasok na tayo sa kabanal-banalang dako. Siya ay nagtatag ng isang bago at buhay na daan para sa atin sa pamamagitan ng tabing na kanyang katawan. At mayroon tayong dakilang saserdote na namumuno sa bahay ng Diyos. Tayo ay lumapit na may tapat na puso at lubos na pagtitiwala ng pananampalataya dahil binisita na ng Diyos ang ating mga puso upang malinis ang ating masamang budi at gayon din hinugasan ng ating mga katawan ng dalisay na tubig. Manaan tayong matibay sa pag-asang ipinahayag natin na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Ang Diyos po ang mabigyan ng kapurihan sa kanya pong salita ngayong gabi na ito. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, sabi ko nga kanina, di ba, natanong nyo na po ba sa sarili nyo na bakit pa kinakailangan ko pang manalangin? Sabi naman ninyo, God is all knowing. Alam ng Diyos yung laman ng aking puso. Alam ng Diyos yung laman ng aking kaisipan. Yan. So, ang panalangin po, ito po ay isang malagang bahagi ng buhay Kristiyano. Amen po ba? Yan. Di ba? Ito po yung paraan ng pakikipag-usap po natin sa Panginoon at pagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Upang maunawaan ang layunin ng panalangin, mahalagang maunawaan din muna natin kung ano ang hindi panalangin. Yan. So, nung nabasa ko po ito, yan sabi doon na dapat sa ating pananalangin, malaman muna natin kung ano nga ba yung hindi panalangin. O di ba? Parang walang iniwan din sa sinasabi nga, di ba, nung mga ng pastor natin na pag may mga tumatayo dito na nanalangin, kinukorek po kami, sabi niya, ang ginagawa mo na yung pagsasabi palagi ng Panginoon, o Diyos, o Lord, parang sunod-sunod. Sinasabi para namang, kung baga sa sentence is redundant, o kaya parang ang sakit sa tenga, di ba, na pag pinakausap mo, oy, sige na check, ganito yung check, alam yung check, ganito yung check. Di ba parang ganun daw, yung bang parang ginagawa mo na siyang, basta salita ka ng salita ng Panginoon, Lord, Jesus, ganyan. May correction. So, dito rin, sinasabi po dito, yung panalangin daw, meron daw palang mga hindi siya panalangin. Ano daw po yun? Kasi minsan, nagbibigkas tayo na parang
Sabi nga, pengi noon, pengi niyan, di ba? Hindi na Panginoon, kung hindi. Kaya tayo nananalangin dahil meron tayong hinihiling. Yan, hindi tayo nangingi. Yan. And then ano pa daw po, yung humihingi lamang sa Diyos ng mga bagay na alam mo yon na hindi naman siya need, kung hindi magkamisan is wants. Ganun po yun. Magkamisa naman daw po, yung panalangin itinuturing po natin therapeutic, meditation type na exercise. Yung parang napipilitan ka lang. Di ba? Na parang, sige na nga, mag-usal ako ng panalangin sa Kanya. Mag-usal ako ng panalangin sa Diyos, pero napipilitan ka lang, hindi ito talaga yung naman ng puso mo. Di ba? Sabi nga natin, God knows. Diba? He is an all-knowing God. So, nandoon po yun. Maraming paniniwala yung tao na ang panalangin ay tungkol lamang sa paghingi ng mga bagay sa Diyos. Bagaman, ang pagsusumamo o yun pong supplication na tinatawag po natin, yan, ito po ay bahagi ng pananalangin. Yan, makikita po natin ito sa Filipos 4:6-7. Sige po, pakibasa niyo po. Yan, yung Filipos 4:6-7. Sabi po dyan, ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, pansinin po natin dyan yung sinasabi po na sa pamamagitan, panalangin kung may pasasalamat at panalangin ng may paghihiling. Ano po? Yan. Ang pinakamahusay daw po na paraan upang malaman ang tungkol sa layunin ng panalangin ay ang pag-aaral sa halimbawa po ng ginawa ng ating Panginoong Yesus nung siya po ay nag-minister pa dito sa lupa, na matatagpuan po natin yan sa John chapter 17. Nanalangin si Jesus para sa kanyang sarili, para sa iba, at nanalangin din po siya na nakikipag-usap sa ating Diyos Ama. Amen po ba doon? So, pagdating po natin sa bahay, kung medyo may tanong po tayo sa nabanggit ko, pwede niyo pong basahin yung chapter 17 ng aklat po ng Juan. Yan. Sabi pa rin po, yan, sa article po na nabasa ko, na meron daw pong why ng prayer. Yan. So, mamaya po sa ating mga prayer, sa prayer discussion po natin, ito po ay ating uulitin. Yan. Meron pong 4 na layunin kung bakit po tayo nananalangin. Una po dyan ay, yan, sa verse 19, ito po ay yung sinasabing access. Bukas na ang daan paglapit natin sa Diyos. Alam niyo po yung isang daan na gusto po nating marating, yan, pero wala siyang daraanan. Yan, kaya yung iba na nakakabili ng lupa o ng titulo, yan, nasakitan nila, saan pala ako dadaan? Yan, wala silang access, wala silang right way. Yan, pero dito po sa ating talata ngayong gabi, ay sinasabi po na bukas na ang daan sa paglapit po natin sa ating Diyos. Kaya naman po, yan, sinasabi din, ayan, next slide po. Yan, sabi din dyan sa Hebreo 9, verses 11-12. Yan, sige po, samahan niyo po akong basahin. Ngunit si Kristo ay naging pinakapunong saserdote ng magandang mga bagay na darating. Siya ay pumasok ng higit na mahalaga at lalong ganap na sa tabernakulo na hindi ginawa ng mga kamay ng mga tao at hindi ito bahagi ng nilikhang ito. Pumasok siya hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing o buya, kundi sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. At nang maganap na niya ang walang hanggang katubusan, pumasok siya sa kabanan-banalang dao nang minsan lamang magpakailanman.
ito po yung sinasabing access po natin na ang ating Panginoong Diyos, yan, ibinuwis po niya yung kanyang buhay para sa atin. Ito nga po yung kanyang dakilang pag-ibig po sa bawat isa sa atin na yung sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo ay meron na po tayong access, meron na po tayong daan patungo po sa ating Diyos Ama. Diba? Siguro naman alam po natin yung John 14:6, diba, na sinasabing, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan. So, ito po yung number 1 na layunin na meron na po tayong access sa ating Panginoon. Ano po yung pangalawa? Advocacy. Yan, sa talata namang 20 at 21. Si Jesus na po ating pong tagapagtanggol. Yan. Sabi nga po, in-establish na po mismo ng ating Panginoon Diyos, yan, yung patutunguhan po natin sa ating Diyos Ama. So, dalawang bagay po dyan. Letter A, sabi dyan, inalis na po yung tabing. At yung pangalawa naman, siya yung ating pinakapunong saserdote. Di po ba tuwing mahal na araw yan, lagi na po natin naririnig yan, di ba? Na yung tabi na sinasabi, di po ba yung kung makikita po natin sa lumang tipan, ang mga punong saserdote, hindi po sila basta-basta nakakalapit. Yan. Kaya nga, talagang nagpapatutuyo na magpahanggang ngayon, yung sa mga pumapasok yung mga saserdote ng Jerusalem, meron po silang nakabigkis na meron pong veil. Veil po talaga yun na kumakalimbang. Na ibig sabihin doon na pag kumakalimbang pa yun, kung naririnig pang kumakalimbang, buhay pa yung saserdote na doon. Pero pag wala na kumakalimbang, ibig sabihin may nangyari po sa kanya. At doon nga ay meron pong tabing. Pero ang ating Panginoong Jesus, yan, siya ay napako sa krus. Yan, di ba? Nung time na yun, di ba sabi niya, nahati sa gitna yung tabing. Kaya naalis na po yung tabing na kung saan humaharap kung merong tabing nga, no? Na para sa ating na tao at sa ating Panginoon. Yan. At ang ating Panginoong Jesus, sabi dyan, siya na yung pinakapunong saserdote po natin. Siya ang naging at ating tagapagtanggol. Kaya nga po, maliwanag po dyan sa sinasabi po na ang ating Panginoon, yan, isang layunin po na tayo ay manalangin sapagkat siya po yung ating tagapagtanggol. Then, ano po yung pangatlo? Meron na po tayong katiyakan. Amen po ba? Sa ating panalangin, ito po yung isang napakagandang layunin na may katiyakan po tayo na ano po, God's presence, sapagkat ipinangako sa atin ng Diyos na kapag lumalapit tayo sa Kanya, lalapit siya sa atin. Amen po ba? Yan, ito yung, kaya tayo nananalangin para mag-grow closer po tayo sa Panginoon. Di ba sabi nga natin, ang panalangin ay pakikipagmihig sa Panginoon. Yan, di ba pag sa isang tao na gusto mo siyang makilala, hindi po pwedeng iniiwasan mo siya. Hindi po pwedeng hindi mo siya kausapin. Di ba gusto mo lagi nakadikit sa Kanya, gusto mo lagi siyang kinakausap. Amen po ba doon? So ito din po, may God's presence po sa ating pong pananalangin. Next po, sabi po sa ating talata, yan, sa Santiago 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga taong nagdadalawang isip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Yan, so, wala kaya tayo bilang tao, wala na tayong dapat pag-aalinlanganan pa no? Sapagkat sinabi po mismo dito sa talata ito na magsilapit po tayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit po sa atin. Amen po ba? Sunod po, yung ating pong katiyakan po ng ating commitment. Dapat tayong lumapit sa Diyos ng walang lihim na motibo o maruming puso upang makakuha tayo ng atensyon yan sa ating kapwa o ng madla.
Yan, sapagkat sinasabi din po sa kasulatan, yan sa Mateo 15 verse 8, sige sabayan niyo po ako. Lumalapit sa akin ang mga tao ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Medyo mapapaisip ka dito, pero totoo to, di ba? May mga mananampalataya na sabi nga, hindi po nila nilalakaran ang kanilang sinasalita. No, na oo, maganda yung kanilang mga pananalita, maganda yung pag-deliver nila ng preachings, ng Word of God, pero kamusta po yung puso? Yan. So ito po yung sinasabi sa atin na sa ating pong paglapit sa ating Panginoon, dapat nandoon talaga yung ating pong commitment. Hindi po kaya lang ako tumutulog sa Panginoon kasi may nag-check eh. Yan. Kaya ako lumalapit sa Panginoon, nakikita ako ni Pastor na wala ako sa church, tapos masasalubong niya ako, nandito pala ako. Diba? So dapat daw po ay talagang malinis yung ating motibo. Then, letter C po, yung ating katiyakan na meron po tayong confidence. Nagkakaroon tayo po ng kumpiyansa na nagbibigay sa atin ng pagtitiis upang malagpasan po natin ang mahihirap na panahon o ang mga mahihirap na sitwasyon. Yun. So isa po yan sa layunin po ng ating mga panalangin. Yan. Ganun din po, ayan, yung ating holiness. Yan. Sinasabi po dyan, ang malaking pag-aalala ng Diyos ay para sa ating kaligtasan at sa ating pagpapabanan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga imahe, nagpapaalala ng pagdarat ng dugo at ng paglilinis ng mga saserdote sa lumang tipan, ay pinaalalahanan tayo na ang panalangin ay nakatutulong sa pagpapabanan sa atin. Amen po ba? Yung isang layunin natin po yan, yung katiyakan na pag tayo po ay nananalangin, di po ba, magiging banal po tayo kasi nga po, kinakausap po natin ang banal na Diyos. Yung Diyos na kinakausap po natin ay banal. So, tayo din po, di ba, magiging banal. Sabi nga, yung sa mag-asawa daw habang tumatagal ang panahon, parang nagkakamukha na sila Diba? Ikaw, kanino ka ba mas nag-i-devote ng time mo? Sa pananalangin ba sa Diyos? O sa pagsiselfone mo o sa pag-Facebook? Yan. So, ayan po, katiyakan na tayo po ay napapaging banal kung tayo po ay palagi nananalangin. Then, pang-apat po, yan ang layunin, ay iyon pong pagpapatibay. Sabi po dyan, sa wakas, tayo ay pinapangakuan na ang panalangin ay maaaring magbunga ng pagpupirma ng ating kaligtasan. Sa ibang salita, yan ang panalangin ay makakatulong sa atin na maunawaan ang walang hanggang katiyakan. May dalawang elements din po dito. Una po, yung human element and then yung divine element. Yan, sa pagpapatibay o affirmation po, yan ang layunin ng panalangin, diba? Yung sa human element, ito po yung katiyakan natin na tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan. And then, sa divine element naman po, ito po yung pinapakita po sa atin na ang Diyos na nangangako sa atin ay tapat. Amen po ba? Yan, kaya nga po, sa pamamagitan ng pananampalataya, yan, si Sarah ay tumanggap ng kakayanang magdalang tao kahit siya ay lampas na sa gulang upang magkaanak at nanganak pa rin siya. Yan, sapagkat kinilala niya na ang nangako sa kanya ay matapat. Ito po naman yung divine element na kung saan, di ba tayo bilang mga tao, yung ating logic, yung ating kaisipan ay limited, pero sa ating Panginoon, ang lahat na, di ba, ay nakapangyayari. Kaya dito, sa pasimula pa lang kay Sarah, yan, naniwala siya
alam niya hindi na siya magkakaanak, ay mangyayari ito sapagkat ito ay kalooban ng Panginoon. Merong divine element. Amen po. So, yan po sa ating pong pagtatapos na ay nakita po natin yung 4 po na layunin ng pananalangin. Ano po yun? Access, advocacy, assurance, and affirmation. Yan, sa ating pong discussion prayer, habang po tayo ngayon po alam na po natin kung ano po yung layunin ng pananalangin, yan, pwede pong umika po tayo ng isa dyan na yan, na ano po muna dyan, paano naapektuhan ng iyong buhay panalangin ang iyong araw-araw na gawain at paggawa ng desisyon. Di po ba sabi natin, nag-pray po tayo. So, paano po naaapektuhan yung ating mga ginagawang desisyon yan sa araw-araw? Tandaan po natin, hindi po tayo exempted yan bilang Kristiyano. Hindi na po tayo exempted sa mga temptations. Kaya po, sa bawat araw, meron po tayong desisyon na ginagawa. Yan. So, paano po naaapektuhan ito ng ating buhay pananalangin? Ito naman pong highs and lows ng prayer. Ano ang pinakamalaking hamon sa iyong buhay panalangin ngayon? So, buhay niyo po, ano yung malaking hamon ng ating buhay panalangin? At yung pangatlo, what if naman na senaryo? Yan, kung pagkakalooban ka ng isang kahilingan sa panalangin, ano ito? At bakit? So, kuha niyo po, hindi na po muna tatanggalin ni Jen yan. Yan po. Sige po, kuha po tayo ng partner. Yan, pero patuloy pa rin po yung yung sa prayer room. Kuha po tayo ng partner para ma-discuss po natin yan, yung mga layunin po ng panalangin. Let's start. Ayan, pwede po kayo mamili sa isa sa tatlong question o kung may time pa po, pwede po yan tatlo na. Yan, sige po mga kapatid, tayo po tayo. Focus na po tayo sa ating mga pananalangin. Tunay nga po Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po dito sa ating pananalangin po Panginoon, sa aming pong pagsamba, pupuri po Panginoon, salamat sa inyong banal na presensya na patuloy nilulubog sa aming pong kalagitnaan. Lalo tigit po Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Aming po narinig, ang basa po Panginoon, patuloy na dalangin po namin na nawa magsilbing alakasan po ito ng aming po mga espiritu ng buhay at patuloy na may bahagi din po natin ito sa aming po kapwa. Ngayon din po Panginoon, patuloy na nagpupuri ng papasalamat po kami sa aming po panibagong nasimulan po Panginoon ng aming po paglalaan ng oras na para po kami po ay makapagpuri, makapagpanalangin po Panginoon sa aming po buhay po Panginoon sa gabi po ito. Salamat po Panginoon sa inyong mga patubay, maging yung aming po mga idinalangin sa gabi po na ito. Alam po namin na ito po ay bibigyan nyo ng katugunan po Panginoon sa inyong taktang panahon. Lahat ng aming po mga ginagawa ay patuloy Lord na ito po ay siya na nagbibigay po sa amin lahat ng katugunan po Panginoon sa lahat ng aming mga ginagawa. Kaya po patuloy na dalangin po namin na sa amin po mga pasamantalang pag-iwalay. Lord, dalangin po namin ang pagsama, pag-iingat sa bawat isa, ay patuloy po itong matunasan at ang tagumpay po Panginoon ng araw po na ito ay patuloy yung pagkalong sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon, maging aming po pagsasalusaluhan sa gabi po na ito, patuloy na makalinisin niyo po ito, pagsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pamatawan at ibalik niyo po ito ng maraming beses po Panginoon kung mga tao po sa paghanda po ito. Salamat po Panginoon. Naway taglay ng bawat isa ay mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos
Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak, ang pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.